Magandang araw sa ating lahat at maraming salamat sa pakikinig sa aming podcast, ang Train of Thought. Kami ang Pangkat Tapat Only. Ako ang inyong moderator at kasama natin ngayon ang aking mga kagrupo na magtatalakay at magbibigay ng kanilang mga pananaw tungkol sa isang mahalagang paksa. Ako si Matthew. Hi, ako si Josh. Ako si Bosch. Ako naman si At ako naman si Chai. And magandang araw sa ating lahat at ngayon ay magbibigay kami ng pagsusuri tungkol sa policy brief na aming ginawa patungkol sa epekto ng trade law sa pagbaba ng kahirapan at pagkakapantay-pantay ng kita sa Pilipinas. Ang podcast na ito ay naglalayong magbigay ng konkretong impormasyon sa inyong mga tagapakinig tungkol sa kung paano nakakaapekto ang nasabing batas sa mga mamamayan ng Pilipinas, particular na sa mga mas mababang antas ng lipunan. Bilang isang policy brief, mahalagang magbigay ng mga datos at impormasyon na may kinalaman sa trade law at magkaroon ng mga rekomendasyon at solusyon sa mga isyong kinakaharap ng mga tao dahil dito. Ngayon, kumustahin muna natin ang ating mga kasama ngayon. Magsimula tayo kay Josh. So, hello, ito. So, busy ako ngayon sa ACAD since malapit na nga yung finals week. So, maraming kailangan na review. Dahil dito, minsan nakakalimutan ko na rin kumain ng mga healthy foods. Dahil sobrang mahal na rin yung mga bilihin ngayon. Gawa nga ng sitwasyon sa ekonomiya natin. Kaya noodles at hotdogs muna. Yan nga, sobrang mahal na ng bilihin ngayon. Tsaka kahit ako nga din, puro ganyan na rin kinakain. So, next is, sunod natin ay si Bosch. Ako naman medyo pagod at stressed ngayon dahil nga sa finals at malapit na siya. Malapit na yung mga exams. Hindi nakakatulong na mahal yung mga bilihin dahil hindi ako nakakabili ng mga masarap na pagkain para maka-relieve ng stress. Iniisip ko na lang na kaya ko ito at pwede ako magpahinga ng maayos pagkatapos ng healthy. Yung pahinga yung ginagawa kong motivation para magpatuloy. And so, importante talaga yung pahinga sa atin, lalo na patapos na rin yung term and marami na rin kailangang ipasa at ihabol ngayong finals week. Shania, ikaw naman. Mabuti naman ang kalagayan ko ngayon at kahit paano nagamit ko naman yung Holy Week sa pagpapahinga. At dahil nagsimula na ang pagbalik ng mga klase, may malaking chance na magiging traffic ulit sa umaga. At dahil maraming bumabalik sa Maynila upang magtrabaho at mag-aral, mas lalong dadagdag ang mga tao sa kalsada. At bilang estudyante na nagko-commute araw-araw, isang bagay na lagi kong napapansin ay ang pagbabago ng halaga ng pamasahe sa jeep at bus. Noon, ang pamasahe ko ay mahigit sa 20 pesos lamang. Pero ngayon, minsan lumalagpas na siya sa 30 pesos. At kamakailan lang din may lumabas na balita tungkol sa pagtaas ng pamasahe sa LRT. At bagamat hindi ako masyadong sumasakay sa LRT, alam ko na may malaking epekto ito sa mga estudyanteng nagko-commute tulad ko. Nga, parang malaki rin epekto nito sa atin kasi kahit ako, yung pamasahe ko dati ay umabot lamang ng 10 piso sa isang biyahe. Tapos ngayon, dumoble siya, naging 20 pesos, pero buti na lang estudyante, so may bawas siya. Ngayon, panghuli si Chai. Oo, ako naman bilang estudyante dito sa Maynila, masasabi kong magkalayo ang agwat ng antas ng pamumuhay dito kumpara sa probinsya. Ang laki ng gastusin. Una, renta sa apartment. Patuloy na tumataas ang value ng lupa, kaya patuloy na tumataas ang renta. Pangalawa, kuryente at tubig. Pangatlo, yung presyo ng mga bilihin at pagkain. Parang pataas ng pataas bawat linggo. Yung 1,000 piso na groceries noon ay sobrang daming piraso na ng iba't ibang bilihin. Ngunit ngayon, malilimit na lang sa mga 5 hanggang 10 na produkto. So, salamat sa inyong lahat at magsimula na tayong talakayin ng ating policy brief. Simulan natin sa konteksto ng trade law. Ano ang kinalaman at epekto nito sa pagbaba ng kahirapan at pagkakapantay-pantay ng kita sa Pilipinas? At ano naman yung mga kasalukuyang datos na sumusuporta dito? So, yung trade law o ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law ay isang batas
sa Pilipinas na pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Disyembre 2017. Yung batas na ito ay naglalayong mapataas yung koleksyon ng gobyerno para sa mga proyekto at serbisyo sa mamamayan. Sa ilalim ng train law, nagkaroon ng pagkakataon sa mga negosyante upang magdagdag ng kanilang presyo na naging dahilan ng pagtaas ng presyo ng mabilihin. Nakatulong din ito sa pagkakaroon ng malawakang reforma sa buwis na naging dahilan ng maraming pagtutol at pagprotesta mula sa mga mamamayan. Sa sektor ng transportasyon, malaking epekto ito dahil yung naranasan natin yung pagtaas ng buwis sa mga produktong petrolyo. Ito yung nagdulot ng pagtaas ng presyo ng pasahe ng jeep, bus at taxi, gaya nga ng mga nasabi natin kanina. Bagamat may mga tax exemption, ang mga kumikita ng 250,000 o mas mababa pa sa isang taon, nagdulot pa rin ito ng hirap sa mga may hirap na Pilipino dahil sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing pangailangan. Sa kasalukuyan, nakakaranas ang Pilipinas ng malawakang kahirapan at hindi pantay na distribusyon ng kita sa pagitan ng mayaman at mahirap. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, noong 2020, halos 17.6% ng populasyon o 17.6 million na mga Pilipino ang nabibilang sa kategoryang mahirap. Mas mataas ito kaysa sa bilang noong 2018 na 12.1 lamang. Isa rin sa mga dahilan ng kahirapan sa bansa ay yung hindi pantay na distribusyon ng yaman. Ayon nga sa PSA, noong 2019, 1% ng mga pinakamayayaman sa bansa ay may hawak ng 29.3% ng kabuuang yaman ng bansa. Samantalang yung 60% na mga may hirap ay may hawak lamang na 5.8 ng kabuuang yaman. So sa kabila ng mga positibong epekto, ang train law ay may kaugnayan sa issue ng kahirapan at hindi pantay na distribusyon ng yaman ng bansa. Dahil sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing pangailangan tulad ng langis at pagkain, upang tugunan ng isyong ito, kailangan ng mas malawakang polisiya at programa upang mapaunlad ng kalagayan ng mga mahihirap at mapanatili ang pagkakapantay-pantay ng yaman ng bansa. So ngayon, ano naman yung mga metodolohiya upang masukat ang epekto ng train law sa pagbaba ng kahirapan at pagkakapantay-pantay ng kita? Ano rin yung mga pinagmulan ng datos at teknik na ginamit sa pagsusuri ng epekto ng train law? And isama na rin natin yung mga pangunahing resulta at natuklasan mula sa aming pagsusuri. Josh? So, sa pagsasaliksik ng mga mapagkakatiwalaang mga artikulo at pag-aaral ukol sa train law ay ang metodolihiyang ginamit. Kaya naman, ang mga pangunahing pag-aaral na nakalap ng grupo ay karamihan nagmula sa Philippine Institute for Development Studies. Bukod pa rito, sinuri ang mga nakalap na datos upang makabuo ng maayos at madaling maunawaang impormasyon. Isa sa mga pangunahing resulta at mga natuklasan mula sa pagsusuri ay ang malubhang dulot ng train law sa kahirapan ng mga Pilipino. Rate ng 0.26% kahit na may nilaan ang gobyerno ng mga tulong na salapi. Isa pa rito, ang pagpataw ng mas mataas na buwis sa petrolyo, mga inuming may asukal at tabako ay nagbigay daan sa mas mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin na mas lalo nagpataas ng inflation rate na umabot sa 6.7% noong September 2018 at nagpalawak ng agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap na mga Pilipino. Bukod pa riyan, nakita rin sa mga pangunahing resulta na ang matinding naapektuhan ng train law ay ang mga manggagawa sa iba't ibang sektor, lalo na ang mga mangingisda na kung saan tumaas ang kanilang kahirapan sa 1.35%, habang ang pinakamababang pagtaas ay nakita sa mga magsasaka sa 0.06%, kahit na mayroong unconditional cash transfer para sa mga taong may mababang kita o sahod. Ayan, so salamat Josh sa pagbabahagi. Tumungo naman tayo sa mga natuklasan sa pag-aaral na tumatalakay sa epekto ng train law sa pagbaba ng kahirapan at pagkakapantay-pantay nga ng kita. Isama na rin dito yung pagtalakay sa kung paano naka-impluwensya ang train law sa inflation at kung
paano ito nakakaapekto sa kakayahan ng mga mahihirap na mamamayan na makabili ng mga pangunahing pangangailangan. Bukod dito, alamin din natin kung gaano kaepektibo ang mga hakbang na ginagawa ng gobyerno upang maibsan ang inflation na dulot ng train law. Bosch? Salamat, Matthew. Magandang araw muli sa ating lahat, sa mga nakikinig sa ating podcast ngayon. Alam naman natin na sa ngayon, marami sa ating kababayan ang nabubuhay pa rin sa kahirapan. Ayon sa isang survey noong 2022, mahigit sa 5.6 milyong pamilyang Pilipino ang nabubuhay sa kahirapan. Kung ito naman ay pagtutumbasin sa average na laki ng pamilyang Pilipino na 6 na tao, ibig sabihin nito ay hindi bababa sa 33 milyong pamilyang Pilipino ang nabubuhay sa mahabang panahong kahirapan na may kaunting asahan ng pagpapabuti sa taong 2023. Ito ay katumbas ng halos 30% ng kabuuang populasyon ng Pilipinas na 111 million na nangangahulugan na halos 3 kada 10 Pilipino ay nakakaranas ng kahirapan ng luto. Karamihan sa mga lugar na may pinakamataas na bilang ng mga taong nabubuhay sa kahirapan ay mga rural na lugar at mga marginalized na grupo tulad ng mga katutubong komunidad at mga informal settlers. Kaya hindi nakakagulat na ang kahirapan ay konektado sa iba't ibang mga social issue, kabilang ang limitadong access sa edukasyon, pangangalagang pangkalusugan, mataas na antas na malnutrisyon at limitadong ekonomikong oportunidad. Upang labanan ng kahirapan, gumagawa ang pamahalaan ng Pilipinas ng mga polisiya tulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps at ngayon naman ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion or TAIN Law ang ipinapatupad noong 2018 upang madagdagan ang kita ng pamahalaan at mapalakas ang paglago ng ekonomiya. Gayunpaman, ayon sa mga kamakailang pag-aaral, mayroon itong negatibong epekto sa pagbawas ng kahirapan. Sa kabila ng pagtaas ng kita ng pamahalaan dahil sa TAIN Law, hindi ito epektibo sa pagbawas ng kahirapan at sa halip ay nagpapalala pa sa kalagayan ng kahirapan para sa maraming Pilipino. Ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo dahil sa TAIN Law ay nakakaapekto sa mga mahihirap at vulnerable na mamamayan. Samantalang ang mga programa ng cash transfer ay pinapatupad upang pababain ang epekto ng batas at ay hindi sapat. Kaya hindi nakakapagtaka na ang mga hakbang na ginawa ng pamahalaan upang tugunan ang negatibong epekto ng TAIN Law sa pagbawas ng kahirapan ay hindi sapat pa din. Isa sa mga hakbang na ito ay ang pagtitiyak na mas mahusay ang implementasyon ng 4Ps program at iba pang mga programa para sa mga mahihirap tulad ng conditional cash transfers upang mabigyan ng tulong ang mga kababayan natin na lubos na nangangailangan. Mahalaga rin na bigyan ng prioridad ang pagpapalawig ng ekonomiyang oportunidad sa mga rural na lugar at marginalized grupo upang magkaroon sila ng sapat makita at mabigyan ng pagkakataon na makaahon sa kahirapan. Kailangan din ng mas malawak na pagsasaliksik upang masiguro na ang mga polisiya at hakbang na ginagawa ng pamahalaan ay talagang nakakatulong sa pagbawas ng kahirapan. Dapat masigurado rin na ang mga programa at hakbang na ito ay nakakarating sa mga taong tunay na nangangailangan at hindi lamang sa nakapwesto sa poder. Ayan, salamat Bosch sa iyong pagtalakay. Ngayon, ano naman yung mga pangunahing grupo ng mga mamamayan na naapektuhan ng train law at ano yung mga positibo at negatibong epekto nito sa kanila? Meron ba tayong mga mahalagang natuklasan sa ating pag-usuri ng epekto nito sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng maliliit na negosyo at pagmamanupaktura? Alamin natin yan kay Shania. Bago ako magpatuloy sa pagsagot, nais kong hatiin ang katanungan sa 3 aspeto, ang personal income tax, excise tax, at value-added tax. Isa sa mga layunin ng train law ay ang pagkakaroon ng mas pantay na pagpataw ng buwis sa iba't ibang antas ng kita. Tumaas ang singil ng personal income tax sa mga individual na kumikita ng mahigit na 5 milyon kada taon mula 32% hanggang 35%. Bumaba naman ito sa mga manggagawang may mababang sahod at ang mga kumikita ng mas mababa pa sa 250,000 kada taon ay maaaring hindi na magbayad ng buwis. Isa sa mga magandang epekto nito ay ang pagtaas ng disposable income sa maraming pamilya, particular na sa mga low to middle income earners. Nagkakaroon ng mas malakas na purchasing power dahil sa pagbaba ng halaga
na napupunta sa pagbabayad ng buwis at paglaki ng porsyento na napupunta sa kanilang pang-araw-araw na pangailangan. Sa kabilang banda, mapapansin din ang pagtaas ng demanda sa iba't ibang pangailangan at serbisyo. Ang ganitong pangyari ay maaaring maging sanhi ng pagbabago sa presyo ng mga bilihin at mga pang-ekonomiyang aktibidad. Nakikita ito bilang pagkakataon ng mga negosyo na pataasin ang presyo ng kanilang mga serbisyo na nagdudulot ng malawakang pagmahal ng mga bilihin. Bagamat naging magaan sa bulsa ng mga karaniwang mamamayan ang pagbawas ng buwis, naging perwisyo sa kanilang implikasyon nito sa presyo ng mga bilihin. Sa usapin naman ng excise tax, nilalayan ng trade law na pataasin ang nakapataw na buwis sa mga produkto tulad ng petrolyo at mga sweetened beverages. Sa isang banda, magandang epekto ng pagtaas ng excise tax ay ang pagbawas ng carbon footprint sa bansa. Dahil na nalilimitahan ang dami ng nabibili, maaari itong magdulot ng magandang epekto sa ating kalikasan. Ngunit sa kabilang banda, direktang maapektuhan nito ang sektor ng transportasyon at ang mga mamamayan na gumagamit ng serbisyong ito. Isang halimbawa nito ay ang pampublikong transportasyon. Dahil sa mas mahal na petrolyo, nagdudulot ito ng mas mataas na pamasahe sa jeep. Para naman sa excise tax sa mga sweetened beverages, nakikita ang magandang epekto nito ay ang pagbawas ng kaso ng obesity at diabetes sa bansa. Ayon sa pag-aaral, ang Pilipinas ay isa sa mga nakararanas ng malaking kawalan ng produktibong manggagawa dulot ng mga sakit na ito. Inaasahan na sa tulong ng karagdagang buwis, mababawasan ang bilang ng mamamayan na nagkakasakit dulot ng patuloy na konsumpsyon nito. Samantala, ang mga kumpanya na gumagawa ng ganitong klaseng inumin ay maaaring maapektuhan ng karagdagang buwis sa kanilang mga produkto. Panghuli ay ang usapin ng value-added tax. Sa kabila ng mga nabanggit kong mga negatibong epekto, nakatatanggap naman ng benepisyo ang sektor ng mga small and medium enterprises sa panibagong koleksyon ng value-added tax. Batay sa mga probisyon ng trade law, ang VAT-exempt threshold ay itataas mula 1.9 million hanggang 3 million. Nangangahulugan ito na ang mga negosyo na may gross annual sales na mas bababa sa 3 million pesos ay maaaring magbayad ng mas mababang buwis sa pamamagitan ng 8% flat tax rate kapalit ng income at percentage taxes. Dahil dito, mababawasan ang pasang nila sa pagbabayad ng VAT at mas lalaki ang mailalaan sa pagpapabuti ng kanilang negosyo. Ayun, salamat Shania sa napaka-komprehensibong pagpapaliwanag nito. So base naman sa mga natalakay ng ating mga kasama, ano yung mga rekomendasyon na dapat gawin ng ating mga policymakers upang tugunan ang mga negatibong epekto ng trade law sa kahirapan at pagkakapantay-pantay nga ng kita habang pinapanatili yung mga positibong epekto nito? Ano yung mga mungkahi sa mga pagbabago sa patakaran na maaaring magpabuti sa pagpapababa ng kahirapan at pagkakapantay-pantay ng kita? Chay? Magandang tanong. Upang maibsan ang mga negatibong epekto ng trade law, maaaring bigyang konsiderasyon ang mga nirerekomendang panuntunan. Una, huwag magtalaga ng matiwaling opisyal sa lahat ng posisyon sa gobyerno. Korupsyon ang pangunahing problema na mahirap supuin sa bansa dahil sa fake news, misinformation at disinformation. Maiiwasan ang mga ganito kung tayo ay mananaliksik at magbabahagi ng mga factual na impormasyon. Pangalawa, ayusin ang sistema at tax rates. Ang buwis ay iayon sa kita ng isang tao. Bukod dito, dapat tanggalin ang special treatment sa mga buwis ng mga produkto at serbisyo. Dapat lagyan ng VAT ang karamihan o lahat. Pangatlo, kailangan maging strikto sa pangongolekta ng buwis. Hindi dahil sa mayaman o kakilala ang nagbabayad ng buwis, ipagpapaliban na ang pagbabayad ng buwis. Hindi ito patas para sa mga mararangal at tapat magbayad. Pang-apat, ilaan ang mga nakolektang buwis sa pagpapatayo ng mga paaralan, klinika, mga pabahay at pagpapayos ng sistema ng transportasyon. Pang-lima, lahat ng produkto at serbisyo ay dapat patawan ng nahayon na buwis. At pang-anim, magsagawa ng mga programa na magbibigay kaliwanagan sa mga mamamayan ukol sa trade law. Kaya masasabing ang trade law ay nagdudulot ng mga positibo at negatibong epekto hindi lamang sa ekonomiya ngunit pati na rin sa mga mamamayan ng bansa.
tumaas nga ang presyo ng mga bilihin, hindi naman tumaas ang sahod o minimum wage. At dahil dito, hindi matustusan ng isang karaniwang pamilya ang kanilang mga pangangailangan. Meron ding hindi pantay-pantay na distribution ng yaman at kita. Ang mga mayayaman ay patuloy na yumayaman habang ang mga mahihirap ay hindi makaangat sa antas ng buhay o kaya ay nananatili sa mababang antas ang kanilang pamumuhay. Ang mga nasa middle class naman ang pinaka-apektado dahil masasabing mahirap sila sa paraang hindi nila nabibili yung mga luxury items, ngunit mayaman naman sila para mabigyan ng ayuda o cash assistance. Dahil sa train law, nabawasan nga ang buwis, tumaas naman ang gastos sa pamumuhay at mas pinalala pa ang kahirapan at income inequality sa bansa. Ngunit, maaring lumago ang mga positibong epekto ng train law kung lahat ng mamamayan ay nagtutulungan. Ayan, salamat Shai at salamat sa inyong lahat sa masusing pagtalakay ng ating policy brief. So kung maaari, meron pa akong ilang makaragdagang katanungan tungkol sa train law at yung kanyang epekto sa kahirapan at pagkakapantay-pantay ng kita sa Pilipinas. Ngayon naman, i-connecta natin ito sa ating mga sarili bilang mga estudyante at mga mamaya ng ating bansa. Simulan natin kay Josh. Ano yung mga epekto ng train law sa iyong mga gastusin bilang estudyante? So bilang isang estudyante, nararamdaman ko ang epekto ng trade law sa aking pang-araw-araw na gastusin na kung saan ang dating 200 na allowance kada araw ay hindi na sapat na para ako makakaya at makakommute papunta sa aking paaralan at makauwi sa aking bahay. Bukod pa dito, ang gastusin para sa tubig, kuryente, laundry at groceries ay napapansin kong tumataas. Gayunpaman, aking tinitiis na lang ito at natututong mas lalo magtipid. Kasi nakakahiya sa aking mga magulang na humingi ng mas mataas na allowance, lahat na alam ko na mas malaki ang kanilang gastusin. Lumalaki na talaga yung mga pinagkakagastusan natin ngayon, lalo na mga estudyante pa rin tayo. Para naman kay Bosch, paano nakaka-apekto yung train law sa inyong pamilya sa bahay? Salamat sa tanong. Maraming mga pamilya ang naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo dahil sa train law at hindi exception yung pamilya ko. Dahil sa mas mahal na presyo ng mga bilihin tulad ng bigas, karne, gulay at gasolina, mas kailangan naming mag-budget ng mabuti at mag-adjust sa aming gastusin. Ayun lamang. Ayun, alam mo napaka-importante talaga nung pagbabudget kasi para meron tayong yung mga naka-budget na pera na kahit meron tayong mga hindi inaasahang gastusin ay may mapagkakagastusan pa rin natin yun na hindi nawawala yung pera na inilaan natin sa isang bagay katulad ng sa pagkain, sa renta, ganyan. Ikaw naman, Shania, sa tingin mo ba nakakatulong yung train law sa pagpapantay-pantay ng kita sa Pilipinas? Bakit o bakit hindi? Batay sa mga napag-usapan natin, masasabi ko na marami pa ring pagkukulang ang ipinatupad na train law sa pagpapantay-pantay ng kita sa Pilipinas. Bagamat mas binabaan ng pamahalaan ng buwis sa mga manggagawa, tumaas naman ang presyo ng kanilang mga pangailangan. At kung susuriin, pinakaapektado ang populasyon ng may mababang kita kumpara sa mga mayamang individual. Tulad nga ng sinabi ni Bosch, kinakailangan na mag-budget na mas mabuti at mag-adjust sa mga pagbabago ng presyo ng mga bilihin. At kung sasabayan ng inflation ang sinasabing magandang epekto ng train law sa kita ng mga mamamayan, makikita mo pa rin na hindi ganun kalaki ang benepisyo o minsan ay wala nga sa ating mga karaniwang mamamayan. At para naman sa mga nabanggit na subsidiya upang maibsan ang epekto ng inflation, kinakailangan na suriin pa ng mas malalim ang epekto ng train law upang makapagbigay ng mas makatarungang tulong sa mga pamilya. Ayun, alam mo na nagustuhan ko yung sagot ni Shania kasi parang napaka-importante na timbangin natin yung positibo at negatibong epekto ng isang bagay. Kasi hindi lang naman, for example, halimbawa, hindi lang naman positibo yung naging epekto nito sa atin eh. Sa realidad, mas maraming mga negatibo yung na nakikita natin sa pagpapatupad nitong train law.
So kay Chay naman, ano yung mga paraan na ginagawa mo o maaari mong gawin upang maibsan ang negatibong epekto ng train law sa iyong buhay at sa ating bansa? Ayun nga, katulad ng sinabi ni Bosch, isa sa mga paraang ginagawa ko upang maiwasan ang mga negatibong epekto ng train law ay ang pagba-budget ng pera. Kung maaari ay binibili ko lamang ang aking kinakailangan at iniiwasan ang mga bagay na hindi nagbibigay ng pangmatagalang benepisyo. Isa pa, um, tina-try ko ring magbahagi ng kaunting kaalaman at facts ukol sa mga isyu na kinakaharap ng bansa sa social media platforms upang maging aware ang mambabasa sa aking social media feed. Yun lang. And maganda rin yung sagot ni Chay na mag-utilize tayo ng mga bagay na kung saan meron tayong access katulad ng social media. So ngayon, maraming salamat sa inyong pagbabahagi at sa inyong mga karanasan na ibinahagi nyo dito sa ating podcast na posibleng naranasan din nating mga tagapakinig. Yung mga naibahagi ninyo ay maaari ring makatulong sa ating mga tagapakinig upang mas lalong matugunan yung mga epekto ng batas na ito. Maraming salamat din sa inyong lahat sa pakikinig sa ating podcast na The Train of Thought. Tungkol sa Train of Thought, ang epekto nito sa pagbaba ng kahirapan at pagkakapantay-pantay ng kita sa Pilipinas. Bago natin tapusin ang diskusyon, meron akong ilang mga pagsasalang-alang upang maipakita ang mga critical na impormasyon na napag-usapan natin ngayong araw. Una, ang trade law ay nangangailangan ng masusing pagsusuri upang matukoy ang mga posibleng positibo at negatibong epekto nito sa mga mamamayan ng bansa. Sa kabila ng ilang mga pagkakataon ng pagkakapasa ng train law, ang kahirapan ay patuloy pa rin na isang hamon sa Pilipinas. Pangalawa, mayroong mga programa at polisiya ang pamahalaan upang labanan ang income inequality sa bansa. Gayunpaman, hindi sapat ang mga ito upang lubos na mapabuti ang kalagayan ng mga mahihirap. Kailangan pa rin na patuloy na magsikap upang magawa ito. At panghuli, mahalaga na patuloy nating tutukan ang mga isyung ito at ang mga polisiya na nakakaapekto sa buhay ng mga mamayan ng bansa. Tayo bilang mga mamayan ay dapat magkaroon ng kaalaman at kaunawaan upang maipaglaban ang mga karapatan natin bilang mga mamayan ng Pilipinas. Muli, maraming salamat sa pagtutok sa ating podcast na Train of Thought ngayong araw. Hanggang sa susunod na pagkakataon, ito ang inyong moderator at kami ang Tapat Only nagpapaalam.